Hello, my dear Leo. Welcome back to Practical Mystic. I'm so sorry for my long absence kasi I'm tied up with my work. Anyway, nandito naman ako ngayon. Maraming salamat talaga sa paghihintay, sa walang sawang pakikinig at panonood sa aking mga videos. Salamat talaga sa suporta. So ngayon, alamin natin kung anong mensahe para sa iyo sa buwan ng Oktubre, no? Sa pamamagitan ng mga tarot cards at oracle cards dito. Universe, spirits, angels, my ancestors, and the celestial teams of this, my dear Leo, you need to know for this month of October. Alright. So, ito na para sa iyo, my dear Leo. Ang unang card mula sa Lightseer Tarot deck is ito. Ito ay tinatawag na Six of Cups. Six of Cups. Six of Cups, ibig sabihin, hindi mo na dapat Six of Cups, ibig sabihin, nandito ka sa kasalukuyan pero nakalimon ka sa nakaraan, no? Six of Cups. Parang merong mga karanasan sa nakaraan na laging nagpapaalala sa iyo or maaaring ito pa'y nagkokontrolar sa iyong sitwasyon sa kasalukuyan. So meaning, parang sinasabi dito na hinahayaan mo na ang iyong karanasan sa nakaraan ang nagkokontrolar sa iyong kasalukuyang sa iyong kaisipan dito sa kasalukuyan, no? You're being imprisoned by the past. That's why you cannot move on in the present time nor in the future. So that's it. Kasi kung nakikita mo, dapat kasi meron talagang flow of transition from the past to the present. Kung nakikita mo, ikaw ito, tapos meron kang aso, pareho kayo bata pa, no? Doon sa nakaraan, tapos sinusundan niyo lang itong yung flow ng emotional energies signified by these cups. At ito na kayo ngayon sa kasalukuyan na malaki ka na, matanda ka na, tapos itong aso mo, malaki rin na rin, matanda na. So, maganda yung flow, no? From the past to the present. At dahil ano man ito, Six of Cups, so ibig sabihin, nandito ka sa present, pero doon ka pa rin nakalingon sa past, no? Parang, may something doon sa past na bumabalik sa iyo, nagpapaalala sa iyo dito sa present, no? Parang naguguluhan ka dito sa present kasi hindi mo matapos-tapos yung mga iniisip mo sa nakaraan. Okay? Na ang kinalabasan noon ay parang kontrolado ka dito sa present kasi hindi mo pa ma-let go yung mga pangyayari sa nakaraan, which is dapat mo na yung kalimutan kasi tapos na yun nangyayari na yun sa nakaraan, hindi na dapat pag-isipan. Tapos ito yung tinatawag na Four of Pentacles. Four of Pentacles, parang maingat ka. Kung Four of Pentacles in the upright, naging maingat ka sa iyong pera. Pero dahil in reverse ito, ibig sabihin, hindi mo iniingatan yung mga tinatago mong yaman. Kasi siguro, magastos ka, sa halip na itago mo yung pera, ginagastos mo sa mga bagay na hindi naman siguro masyado importanteng bilhin. And yun, parang nawalan ka na ng boundary or self-control sa iyong pera, no? Parang kulang ka ng money management. Yun. Kasi kung upright ito, yan. Iningatan mo yung portamoneda mo. Ang laman ng portamoneda na yan ay yung mga yaman mo, yung pera.
Tapos nakalingon ka doon sa likod kasi binabantayan mo talaga yung pera, no, na parang sinusiguro mo na walang mga tao na nakakaalam kung saan mo inalagay yung mga yaman mo, parang ganon. Nakabantay ka sa iyong portamoneda. Pero dahil ano man ito, Four of Pentacles in the uprights, ibig sabihin magastos ka, hindi mo iniingatan yung pera mo, gasto ka ng gasto kahit hindi masyadong mahalaga yung bibilhin mo, pero ginagamit mo yung pera, no? So wala kang na-invest na pera dahil sa magastos na sitwasyon. Okay? Tapos ito, Seven of Pentacles. Seven of Pentacles. Seven of Pentacles, ibig sabihin, meron kang talento. Ang iba sa inyo, meron to talento, tapos patuloy mong ginagawa kung ano man yung creative pursuits mo, yung pinapaguran mo na trabaho or yung abilidad na meron ka, tapos sinisipagan mong pagpatuloy yung pagpapayabong mo ng iyong talento. Tinatsaga mo talaga, pinagsikapan mo. Kagaya nitong pagtatanim mo ng bulaklak, no? Meron kang talento sa paghahalaman. Halimbawa lang yan, ha. Meron kang talento sa gardening. At dahil meron kang talento, ginagamit mo din ito na abilidad mo, no? Itinanim mo ang halaman na ito, tapos tinatsaga mo, pinagsikapan mo talaga, pinagpaguran mo, at hindi mo alam na ito palang talento na meron ka, magbibigay pala ito sa iyo ng swerte, no, na magiging darating talaga yung panahon na masasabi mo na nagbubunga na ang lahat ng iyong pinagpaguran. Okay? So yun, kung ano man yung ini-invest mo, kung ano man yung pinagsisikapan mo na creative pursuit mo, yung sinisipagan mo na talento mo, darating din ang panahon na ang creative pursuit na ginagawa mo magdadala sa iyo ng abundance, no? Your hard work would be paid off very soon, you know? Next is what we call as the moon. The moon, yan. Itong the moon, parang sinasabi dito na darating ang panahon na malalaman mo ang mga sekreto, or ang iba sa inyo hindi pa malinaw sa iyo ang lahat ng mga pangyayari. Parang I mean may kaganapan sa kasalukuyan ngayon na hindi mo talaga naiintindihan, naguguluhan ka sa mga sitwasyon. Pero dahil damon ito, so ibig sabihin na darating din ang panahon na malalaman mo ang katotohanan, or maiintindihan mo lahat kung bakit ito nangyayari sa buhay. Yung ganon. Yung lahat ng mga hindi mo nalalaman, malalaman mo din sa pagdating ng panahon. Tamang panahon. Kung hindi hindi mo naiintindihan ang mga pangyayari ngayon, malalaman mo din kung bakit ito ipinapahintulot na mangyayari sa buhay mo. Parang magkakaroon ka ng clarity, no? So everything which has been hidden to you will come to light. Okay? Yun. Next is the Six of Swords. Ay, hindi. Knight of Swords. Knight of Swords. Knight of Swords, nangangahulugan na meron ka talagang hinahangad na layunin na gusto mong gawin. Hinahabol mo siya. Kagaya nito, merong dito, langgam dito sa itaas. Tapos merong motor dito sa sa unahan. Ikaw ito,
tumatakbo ka papunta doon, so ibig sabihin meron kang hinahabol na hangarin sa buhay, no? Nagiging loyal ka para makamit mo itong hinahangad mo, no? Gusto mong habulin, no, ang isang bagay. The Hermit, my dear Leo, the Hermit. Nangangahulugan ito na aktibo yung third eye chakra mo. So, ang mga panahon na ito ay mainam sa iyo na magnilay-nilay para maisipan mo kung anong dapat gawin sa mga panahon na ito, no? Hinahanap mo yung iyong sarili, nag-iisip ka kung ano dapat mo gawin, iniisip mo sarili mo kung ano mga nagawa mo, tapos naghahangad ka na makakatanggap ka ng hinahangad mo, ang makatanggap ka ng mensahe mula sa Puong May Kapal, no, habang ikaw ay nagme-meditate, no. Yun ang hinahangad mo na mag-meditate ka para, or magninilay-nilay ka sa gitna ng kagubatan para makikita at malalaman mo kung ano ang gusto, ang mensahe na is ipabatid sa iyo. Okay? Yan, the Hermit in the upright. Tapos ito, the Emperor. The Emperor in reverse. Ito ay Aries energy, no? Nangangahulugan na inaabuso mo ang iyong kapangyarihan, nagiging matigas ang iyong ulo, or kulang ka lang sa disiplina, at kulang, or maaaring iba sa inyong kulang sa pagkokontrol ng iyong sarili, no? Yun, the Emperor in reverse. Parang nagiging matigas yung ulo mo. Merong gustong ipagawa sa iyo pero hindi mo nagawa dahil sa iyong katigasan. Yun ang nangyayari na meron tayong Emperor in reverse. Anyway, meron naman tayong the Ace of Wands in reverse. The Ace of Wands in reverse. This is actually Sagittarius energy. Siguro nakatanggap ka ng mensahe mula sa Puong May Kapal, tapos nagdadalawang isip ka, sinasayang mo yung oportunidad na yon, or hindi mo ginamit yung talento na meron ka. Kaya hindi nagbunga ang lahat ng iyong ang iyong dapat sanang pinagsikapan, hindi siya nagbunga. Tapos ito tinatawag na Seven of Cups. Ay, Eight of Cups pala. Eight of Cups, hindi yung Seven of Cups. Eight of Cups, nangangahulugan na mag-move on, no? Move on na, my dear. Mag-move on na tayo. So, pero kasi, Seven of Cups in reverse, ibig sabihin na natatakot kang mag-move on. My God, I think this is double confirmation dito sa Six of Cups in reverse, no? Hindi ka makapag-move on dito sa present dahil merong bagay sa nakaraan na nagpapaalala sa iyo parati, no? So dapat mo nang i-let go ang mga yan. At dahil hindi ka makapag-move on dahil natatakot ka talagang mag-move on, no? So, ang nangyayari is nagiging stuck ka sa iyong sitwasyon, no? Nagiging stagnant ka. Parang walang pagbabago na nangyayari sa buhay mo kasi natatakot ka mag-move on. Which is, dapat mag-move on ka na kasi kung naman mga nangyayari sa buhay mo, dapat mong kalimutan na kasi parte lang talaga yan ng kwento sa iyong buhay. Parang kabanata lang yan, no?
bahaging kabanata ng iyong buhay na which is dapat mag-move on ka na para makapaglipat ka sa panibagong kabanata ng iyong buhay, no? Kasi kung hindi mo makakalimutan or hindi ka mag-move on sa past, hindi ka talaga makakarating sa panibagong kabanata ng iyong buhay, no? So dapat i-let go mo muna yung mga old chapters sa buhay mo para matanggap-tanggap mo itong mga panibagong enerhiya dito sa iyong mga bagong kabanata sa buhay, no? Kasi kung hindi ka mag-move on, wala talagang mangyayari. Walang panibagong kabanata sa buhay mo na darating sa iyo. Okay, ito sa unang card ng karma card, ito ay may kinalaman sa houses. Tapos, ito ay the kind of house is the ninth house, no? Ito ay ang ninth house, no? Ang mensahe dito sa kaluluwa mo ay may kinalaman sa spiritual values. Ibig sabihin, dapat mong pahalagahan kung ano yung mga spiritual na bagay na dapat mo dapat mong maalala, no? Sa iyong spiritual, no? Tapos, ang mensahe sa iyong isipan is mag-isip ka sa mga bagay kagaya ng long range thinking or travel. Meaning, mag-isip ka kung saan ka gusto maglakbay. Pansamantala, maglakbay ka sa ibang lugar para makapag-isip ka ng maigi. Parang meditation na yun para sa iyo, no? Na makakalimutan mo, panandalian yung problema na kinakaharap mo sa kasalukuyan. Yun. Next, we have from the karma card, which is about planets. And the kind of planets referred by this is the planet of Uranus. Okay. Dito sa mensahe sa kaluluwa mo is stir up the situation. Stir up the situation by using. Be open to new ideas about. Okay. Ang mensahe sa iyong kaluluwa, stir up the situation by being more spiritually ascended, no? Kasi kapag spiritually mature ka, or spiritually awakened or ascended, makikita mo yung kaibahan ng ng physical na aspect at saka yung spiritual. Kung magiging highly spiritual ka, parang hindi ka na naghahangad ng mga material na bagay. Ang sinusunod mo is ang intuition mo, no? Parang nakikita mo na yung glitch sa matrix na parang lumalabas ka na sa matrix at saka nakikita mo yung cultural conditioning na nangyayari sa komunidad at lumalayo ka doon, hindi ka sumasabay sa cultural conditioning dahil spiritually filled ka na pagkatao, nagiging ascended ka na. Next is the planets. In the kind of planet referred by this is Jupiter. This is Jupiter. Ibig sabihin, ang mensahe dito sa kaluluwa mo is dapat may panibago kang matutunan, no? Yun ang gusto ng kaluluwa mo, na may bago ka na namang matutunan. Yun ang gusto niya. So gawin mo kung ano man yung gawain na nakakapagdagdag ng kaalaman sa iyo para masasatisfy mo yung kaluluwa mo. Tapos, tanggapin mo yung mga bagong idea, ha? I-adapt mo yon. At mag-invento ka ng mga bagong bagay. Okay? Yun ang mensahe sa mental at saka physical aspect. Doon sa mental aspect, mag-isip ka ng mga creative ideas. Yung sa physical aspect is, gawan mo ng hakbang na ma-work on mo itong mga bagong ideas mo, no? Again, balik tayo dito. Ang mensahe dito sa iyong isipan is
continue to think positive, no? Kalimutan mo na yung nakaraan na nakapagbigay sa iyo ng stress, depression. Ngayon, baguhin mo na yung isipan mo, no? At mag-move on ka na. And, wow, ang ganda. Ang mensahe dito sa physical aspect mo is, grow and expand. Okay, patuloy ka lang sa iyong journey, magiging wise ka, grow and expand in your life journey. Okay, next is, I love and approve myself. Please affirm this to yourself. Mahal mo yung sarili mo at inaaprubahan mo. Approve yourself. Okay, I appreciate all that I do. I am good enough just as I am. I speak up for myself. I ask for what I want and I claim my power. Again, affirm this to yourself, ha. Pinapahalagahan mo ang lahat ng iyong ginagawa. Ikaw ay enough, no? Ako ay enough, no? Tama lang, sapat na. Ako ay self-sufficient, no? Kontento na ako sa aking sarili. Sa pagiging sino man ako. At ako ay magsasalita para sa aking sarili. Maghihingi ako kung ano man yung gusto ko. And tinatanggap ko ang aking kalakasan, ang aking kapangyarihan. No? I call back my power and I claim it. Wow, ganda. I am willing to change. Ibig sabihin, dapat tanggapin mo na ang pagbabago. Okay? Dapat maging ano ka, dapat willing kang tanggapin yung mga pagbabago sa buhay. I am willing, this is for you. Affirm this to yourself. You are willing to release old negative beliefs. They are only thoughts that stand in your way. Your new thoughts are positive and fulfilling. Wow, ang ganda naman. At ito, last is that it is safe to look within. No? It is safe to look within. Ibig sabihin, as I move through the layers of the people's opinions and beliefs, I see I see within myself a magnificent being who is wise and beautiful, and I love that I see in me. Maganda ito. Ibig sabihin, ang ibig sabihin nito, kahit as I move through the layers of the open doors, as I move through the layers of the other people's opinions and beliefs, I see within myself a magnificent being. Anything, mother of myself. I celebrate mother. I celebrate happiness and happiness. You see within yourself a magnificent being who is beautiful and wise. Matalino ka, maganda ka din, di ba? Full package. You are enough, no? Ikaw sa sarili mo, ikaw mismo ay sapat na. Okay? So yun ang mensahe ko para sa iyo, my dear. I hope na may particular na mensahe na nag-resonate sa iyo. Habang nakikinig ka at nanonood, gamit mo ang iyong intuition. So, sa susunod, makikita-kita tayo muli. And I declare healing, clarity, and practical advice for you, my dear. Bye for now.